Las Piñas City Police Station, Community Engagement. On April 27, 2025, at about 8 a.m. in the morning, station's Community Affairs Section personnel SCAS, led by Police Major Jeric M. Tilaon, C-SCAS, under the leadership of Police Colonel Sandro J. D.C. Tafalia, Chief of Police Las Piñas City, together with Miss Relisa Lucina, Miss Lorna Estenor, founder and member of Yakap ng Magulang Movement, and NICA, NCR Miss Camille Baroja, conducted community engagement through feeding activity and information drive. Inumpisahan ang nasabing lecture sa isang Islam prayer mula kay PMSG Diane Princess de la Cruz, sunundan ito ng isang Christian prayer mula kay Kabalikatnet Coordinator Miss Nerissa Espartina. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para po sa universal prayer, tinatawagan ko po si Ma'am. Lord, maraming salamat po sa araw nito ng inyong pinagbayan. Ang bawat isa upang magiging dasal ganito. Dalangin po namin ang iyong pag-ingatan ng aming mga mahal sa buhay at mga pong ginagawa. Sa ating po, Lord, ay binibigyan namin ang aming mga buhay. Sa inyong mga kanal, na po dahil po sa pagbabayan. At sa akin ito, ay ano ng aming mga tutunan, mga pagbabayan sa araw. Sa lecture na ito po ang aming bahagi at po yung pagpapinabangan sa aming mga. Maraming salamat po, Lord, at sa iyo po. Salamat sa Panginoon. At sinundan ito sa isang opening remarks mula kay Police Major C-SCAS, Jeric M. Tilaon. Yung iba dito na siguro na kasama, lagi ko namin nakasama ng ladies namin. Yung iba, siguro ngayon ko lang nakita, pero salamat din po sa inyong lahat. Pati po sa inyong ma'am na mga Tagaloban. Salamat po sa pagbibigay ninyo doon. So, hindi ko na po patatagalin dahil meron po tayong mga bisita. Sila po magbibigay ng lecture sa atin. Sila po ang ating pong president ng Yakap ng Magulang Movement, si Ma'am Relisa Lucena. Maraming salamat po ma'am at si Miss Lorna Estenor ma'am. Maraming salamat po sa inyong pagdating. At si Ma'am Camille ng NICA NCR, Ma'am Camille Baroja, salamat po. Baka nag-iisip kayo, no? Sila po ang magbibigay actually ng lecture, hindi po kami. So tungkol po lang ito, wala po ulitin ko lang, linilawin ko. Wala po tayong politikang pag-uusapan dito. Wala pong nangangampanya dito. Ha? Wala po tayong dinadala ng kandidato. Lalo na po kami, ang PNP po ay political. Kayo po, kung meron kayong mga sariling kandidato, respeto po natin yun. Pero sa inyo na lang po yun. Hindi po natin pag-uusapan dito sa mga oras na ito. Naklaruhin ko lang po. Malinaw po ba tayo doon? Yes! Pag-uusapan po natin, bibigyan ko lang kayo ng background. Pagkakaintindi ko, ito po ay tungkol sa ating mga pamilya. Kung paano natin paintingin ang ating kapatid, mga anak, paano natin sila i-monitor, baka maaaring meron na silang hindi natin alam, naliligaw ng landas o kaya nawawala sa ayos. May kanya-kanyang gawain ng ating mga pamilya. Tayo rin, busy tayo, di ba? Kayo, lalo na kayo, mga kabataan, busy kayo. Ako, experience ko, personal experience, meron ng anak na nagkaroon ng depression, hindi ko na kukunin ko. Busy ako, akalang ko lang nakaaral siya. Yung pala, nagsasuffer na siya ng depression. Tawa ng Diyos, magaling na naman po siya ngayon.
Sample lang yun, hindi natin na monitor yung ginagawa ng kapatid anak natin, di ba? So, dapat bilang kapamilya, alam natin lahat, kinukumusta natin sila palagi. So, isa po yun sa pagkakalam ko sa topic na i-discuss nila sa akin. Tapos, meron na akong maigling guidance tungkol sa peace and order. Kayo po ba ay naniniwala na ang katahimikan ng isang lugar ay nagsisimula sa bahay natin? Sino po naniniwala? Taas po naman. Meron naman doon. Salamat po. Kasi bakit? Kasi ganito yan. Kung meron tayong kapamilya na nag-iinom, nagsusugal, o kung ano ginagawa, sa ating dapat yan ang pagsaway, sa ating nagsisimula. Hindi po sa aming mga pulis, hindi sa aming mga barangay, hindi sa ating mga DSG. Dapat tayo concern natin sila. Kasi sila ay kapamilya natin. Kung nag-iinom palagi, siyempre, sorry, kuya, ay, ayan. Medyo, hindi maganda na sa kalye. Nag-iinom tayo. Baka mahuli ka dyan. Problema na naman natin yan, di ba? Natin, yung mga anak natin, nagkagala. Last gis na, wala pa. Alam naman na yung aso sabi nila, nahanap. Kumusta din natin mga anak natin? Hanapin natin sila, di ba? Baka naman na kung ano naman ginagawa nila. So, yun po ang pangunahing obligasyon natin, mga magulang, mga kapatid, yung kapamilya natin. Huwag natin silang hayaan na maligaw ng gawain. Pwede ko na po mapapagaling pa at meron po tayong bisita na talagang marami tayong mapupulot. Pakinggan na po natin sa isang oras na kanilang pagre-lecture, marami po tayong mapupulot na aral. Iintindihin lang po natin itong mabuti. Kaya yung lahat ng marami po sa namin. Pwede po, ibibigay ko na po sa inyo ng floor. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong araw. Sa pagbibigay po ninyo ng inyong oras na napakahalagang oras po ninyo sa amin. Libarang sa Mika and CR. Kasama ko po ang yakap ng Magulang Movement. Sila po ang magbibigay ng testamento kung paano at ano po ang nangyari sa kanilang mga anak na na-recruit po ng komunistang teroristang grupo na CPP-NPA-NDF. Ang leksyon po, CPP-NPA-NDF, target the youth and student. Bakit nga po ba ang mga kabataan at ang mga estudyante ang nare-recruit ng mga grupong ito? 1990. Ang mga larawan po ito ay lumabas po sa balita. Iba po sa inyo ay nakita ito sa inyong Facebook, sa Twitter, or sa YouTube. Ang batang ito po ay si Litboy Tal Habinungkasan, 16 na taong gulang, grade 6. Si Litboy ay isa po sa mga namatay sa encounter sa pagitan ng NPA at mga sundalo sa Butuan City noong November 30, 2019. Kayo po ay nagsisikap at nagsasakripisyo upang mabigyan ng magandang kinabukasan at komportableng buhay ang inyong mga anak. Hindi po matatawaran ang inyong mga sakripisyo para sa inyong mga anak. Subalit, sa kabila po ng inyong pagsusumikap, alam po ba ninyo na nasa panganib pa rin ang inyong mga anak? At
Madalas po natin ito nakikita at narinig sa mga balita o social media. Sila po ay ginagamit ng CPP-NP, NDF na kasangkapan para sa pag-recruit sa mga kabataan na maging kasapi ng armadong grupo o ng mga legal na organisasyon sa kalusugan. Baka magulat na lamang po tayo isang araw, malalaman na lamang po ninyo na kasapi na rin po pala sila at na-brainwash na ng mga grupong ito. Bini-brainwash po nila ang mga kabataan upang palikuran ng kanilang pamilya at kalimutan ang lahat ng magagandang kaugalian na inyong itinuro sa kanila mula nang sa kanilang pagkabata. Ang tanong, bakit nga po ba ang mga kabataan lang ang kanilang target? Sa libro po na isinulat ni Jose Maria Sison na tinawag niyang Maikling Kurso ng Lipunan at Revolusyong Pilipino. Ito po ang Biblia ng CPP. Ito po ang sabi ni Sison. The majority of party cadres and regular NP fighters are as a matter of course from the youth. The mobilization of the youth ensures the continuous flow of successors in revolutionary movement. Sa simpleng salita po, para kay Sison, ang mga kabataan ay kailangan ng partido upang siguraduhin na lagi silang may mapagkukunan ng mga miyembro sa kanilang ilusan, lalong-lalo na po bilang cadre o NPA. Madali po nilang nag-brainwash ang mga kabataan dahil kulang pa sila sa karanasan, naghahanap sila ng direksyon sa buhay at higit po sa lahat, sila ay mga average. Gusto nilang subukan, saksihan at malalasan ang maraming bagay. Ang mga kabataan ito ay may pinakakita na pwede nilang gawin bilang isang propagandista o manulat o tagapagsalita sa mga at dahil ito po ay malakas, talino at may prinsipyo, sila ay kaya-kaya i-brainwash ng CPP upang maging parte ng kanilang grupo. Alam po ni Sison na kung hindi nila malililang at nare-recruit ang mga kabataan, unti-unti po mamamatay ang kanilang ilusan sapagkat tatanda ang kanilang mga pinuno at walang papalit sa kanila upang ipagpatuloy ang kanilang manahas mula yun. Pero, paano ang wala re-recruit ang mga kabataan? Sa una po, yung mga front organization ng CPP-NP, NDF, sa mga kabataan at estudyante sa mga schools, ay makikipagkaibigan sila at sasali po sa mga study or social groups. Ito po ang unang hakbang kung saan sila ay nag-i-ispat po ng mga pwede nilang ma-recruit. Kung saan isinisingit po nila ang mga bagay na patungkol sa sosyalismo at komunismo. Dito po nagsisimula ang indoktrinasyon tungkol sa ideolohiya ng CPP, NPA, NDF. Dito rin po nila tinuturuan ang mga bata na maging kritikal sa mga nangyayari sa ating lipunan. Ang una pong katagan na itatanim nila sa isip ng mga kabataan ay ito: mayaman ang Pilipinas pero naghihirap ang sambayanang Pilipino. Nakapaloob po ito doon sa tinatawag nilang General Mass Force o GMC. Isa po sa unang hakbang na pag-brainwash nila sa mga kabataan. Kapag po nakuha na nila ang simpatsya at suporta ng mga kabataang ito, ay iimbitahan naman silang sumali sa mga rally laban sa gobyerno, kung saan ipapakilala sila sa mga miyembro ng iba pang organisasyon sa mga sektor na kaalyado ng CTG. Unti-unti po ay pupunuin nila ng galit ang isipan ng mga kabataang ito, para dumating yung punto na wala na po silang makikitang maganda sa gobyerno. Kaya kahit nga po nagpasa na ng batas para sa libreng edukasyon, hindi po sila magpapasalamat. Kapag pumasok po ang mga pulis sa kanilang paaralan upang siguraduhin ang kanilang kaligtasan, sasabihin po nila militarisasyon. Lahat po babalik na rin nila
papalakihin nila. Para po lumabas ng masama ang gobyerno at lagi po nilang isisigaw, bulok ang gobyerno at ang tanging solusyon ay revolusyon. Para po sa CDG, kailangan itanim sa puso at isipan ng mga kabataan ang galit. Dahil ito lamang ang paraan upang udyukan sila ng kumilos at magrebelde laban sa gobyerno. Napansin niyo ba ganito pa rin po ang isbalila. Pagsama ng US Aquino, US Daño, US Arroyo, US Duterte, at ngayon ang sinisigaw ng ako nila, Marcos Singilin. Kasi ang totoo, di naman po presidente ang problema. At ang talagang layunin nila ay ibagsak ang gobyerno at maging komunista ang ating bansa. Ganito po ang sinasabi nila sa kanilang mga rally. Galing, no? Ang sabi po ng CPNPA-NDF, aktivismo lamang daw po ito o freedom of expression. Pero ang tanong, bakit pagkatapos po nilang maging miyembro ng mga grupong ito, ganito po ang kanilang sinasabi? Aming organisasyon tayo nagagaling yung napakarami mga kabataan na nag-NPA una sa lahat. Kami, ng aming mga alumni ay maging NPA. Go. Ayun mo, my God! Recruitment. Pagkitin pa nga po sa mga panteroristang kurso na ibinibigay po ng CPNPA-NDF sa mga kabataan ay ang araling aktivista o ARA, maikling kurso sa lipunan at revolusyong Pilipino at ang espesyal na kursong NASA o SPUN Kabataan. Karaniwan po sa mga kursong ito ay itinuturo sa ilalim ng isang illegal at lihim na organisasyon na tinatawag nilang Pambansang Demokratikong Paaralan o PADEPA na nakatago po sa mga paaralan. Pagkatapos po ng mga kursong ito ay dadalhin naman ang mga bata sa mga kampo ng NPA sa bundok. They will be forced to participate in terrorist attacks like extortion, murder, and harassment. Pagkatapos po ng 2 o 3 buwan, yung iba sa kanila babalik sa schools at magiging recruiter para sa CPG. Samantala, yung iba naman po may iwan sa bundok at sa kalaunan ay mag-full-time bilang NPA. Marami sa kanila na sa mga pamilyang NPA ay namatay na katulad ng Litboy. Hindi lamang po si Litboy ang kanilang naging biktima, marami pa pong iba. Si Aljun Tamoya Cardenas, 18 taong gulang po, criminology student sa University of Eastern Philippines. Sumama po sa NPA at sumailalim sa tinatawag nilang immersion. Kasama siya noong tinatake ng NPA ang Victoria Municipal Police Station sa Northern Samar noong March 28, 2019. Subalit iniwan siya ng kanyang mga kasamahan nung mabigo silang kubkubin ng lugar. Sigurado po kami, nag-aral si Aldo ng criminology dahil gusto niya maging police. Pero dahil po sa pag-brainwash ng CPG, nasaan po si Aldo ngayon? Hinuli ng pulis, nakakulong. Ano na po kinabukasan ngayon ang naghihintay kay Aldo? Si Josephine Ann Lapira, 22 taong gulang at biochemistry student ng UP, Manila. Minsan siyang nangarap na maging doktor, subalit sumali sa NPA sa paniniwalang mas higit niyang matutulungan ang mga tao kapag
isa sa pagiging doktor. Si Josephine po ay nasawi sa isang enkwentro sa pagitan ng militar at NPA sa Nasugbu, Batangas noong November 2017. Ang Carlo Alberto, isang estudyante ng UP Los Baños at kumukuha po ng kurso veterinary medicine, ay nasawi noong ika-14 ng Febrero 2021 na halusan graduate naman po ng mga sa Assumption College sa Pagkao na namatay sa November noong April 16, 2019 sa Quezon City, Davao del Norte. Siya ay sa NPA at Secretary ng Civilian Board ng Southern Regional Committee sa program. Mga kababayan po kapatid, ni Maria Lorena Baro, Panya Domingo, at Dreka number 11, na lahat po ay nag-aral sa University of the Philippines. At ngayon po ay kinikilala hindi dahil sa nagawa nila para sa bayan, kundi bilang mga terorista ng NPA. Si Rona Jane Archie Manalo mula po sa UP Los Baños, patay sa encuentro sa Palawan noong September 3, 2020. Si Rochelle May Papalso, a.k.a. Ruth or Justin, patay po sa encounter sa Tanang Cavite noong November 27, 2020. Nito lamang po nakaraan si Daniel Marie Pelagao, a.k.a. Isla Opañales, estudyante ng PCP Santa Mesa, namatay sa isang encounter sa Peña Cagayan noong September 11, 2022. Sina President Cordero, also known as Kamili, at President Sana Kapon, mga estudyante po na nagulak sa NCR at pinunta ng NPA sa Batangas. Namatay sa kabataan ng estudyante ang kanilang nagiging biktima. Maraming pa pong iba. Katulad po ni Tita Ali, na namatayan ng 4 na buwang lang na sanggol nang paputukan ng mga NPA ang mga miyembro ng PNP sa Talakag, Bukidnon noong November 10, 2019. The CPP-NPA admitted to the killing and dismissed it as an unfortunate event. Pero, ganun na lamang po ba natin titingnan ang mga insidente ito? At sino po ang nakakalimot sa Rana Massacre? Kung saan noong November 25, 1989, sa isang maliit na nayon sa Lanao, Digos, Davao del Sur, may 4 na pong katao na karamihan po ay mga bata ang minasakit ng NPA habang dumadalo sa isang isa. 2 po sa mga biktima sa Nagabel Aya, isang pare, at ang kanyang kapatid ay pareho pong pinugutan ng ulo. Ang mga biktimang ito po ay pinatay sapagkat tumanggi silang suportahan at magpasako sa CPP-NPA. Ito po ay isang unfortunate event lamang. Ganyan po kawalang awa at kawalang hiya ang CPP-NPA-NDF. Bakit nga po ba anak lang ng iba ang dapat mamatay sa mundo? Bakit yung mga anak po nila ang sasarap ng buhay? Malinaw po ang dahilan. Hindi nila hayaang sumali ang mga anak sa Frente Organisasyon ng CPP-NPA-NDF sa kabataan at estudyante dahil alam po nila ang kanilang anak ay mamamatay sa sinasabi nilang revolusyon. Samantalang po, hindi lamang po ang mga kabataan ang kanilang biktima. Napakasakit man pumisipin na sinisira ng grupong ito ang napakaraming pamilya. Nakita po natin ito noong nagkaroon po ng Senate hearing kung saan inilahad ng mga ina ang sakit na mawalan ng anak dahil binwash nila upang sumali sa CPG.
Tapos yung nalaman na nagsunod ako sa PNP at saka sa school. Ang sabi nila sa akin, kalaban na daw ito. Hindi po siya wala na ako pinag. Tumutok siya. Hindi ba ako nagugula ako sa kanya. Hindi ko naman alam yung kanya. Ayun, natin ko may problema ko sa March 10, lumayas po siya. Nag-iwan po siya ng suga. Bigla ako huminga yung anak ko. Yung anak ko kumiglas ang puso ay nahanap yung anak siya. Tapos ito naman po, yung mga kasama na po. Ayan po. Hindi ko pinahal ko yung anak ko. Hindi ko siya. Nung tayo po na eleksyon, talaga. Iwas ang ating mga kabataan. Tinuturuan silang talikuran ang kanilang pamilya at ang magandang asal na itinuro sa kanila. Lumapit sa otoridad at hindi po maniwala sa Diyos. Ang NTF Talk po ay hindi laban sa aktivismo, hindi laban po sa terorismo. Sa mga magulang po na narito, meron po tayo napakalaking problema na nagsimula pa noong wala pa ang inyong anak. Pinaniwala nila maraming kabataan sa kanilang mali at marahas na ideolohiya na humanto
nare-recruit na anak bayan. Ngayon, ito lang po para sabihin ko sa inyo kung gaano kahalaga yung message po na sinasabi namin. Ang anak po namin, nakuha na-recruit, wala na kaming magagawa. Katulad din ng anak ni Ma'am Mirna, ay Ma'am Lorna, ang anak po niya nag-NPA na. Babae, napakaganda. Nag-aral sa UP Diliman, BSP6 ang kanyang course. Ando na po, namundok na. So, bakit kami bumababa? Wala na yung anak namin. Kasi gusto ho namin itatak sa puso at isip nyo na may banta sa mga anak nyo. Na itong pong ginagawa namin ay hindi po ito makasariling gawain para sa amin. Ito po ay isang advokasya para mailigtas ng ibang mga magulang ang mga anak nyo na hindi namin nagawa sa anak namin. Kaya po, nakikiusap po sana ako sa inyo na kung pwede ko po nang makuha yung inyong atensyon. Ngayon, ang tanong ko lang po, may matalino po bang nabe-brainwash? Meron, marami. Matalino. Kadalasan. Sino po dito ang nabudol? Marami. Tayo ang may edad na bubudol eh. Minsan malaking pera pa. Tama? Madalas sa networking. Paniwalang-paniwala tayo na tayo makakuha ng ganito kalaking pera. But in the end, naubos yung ating pera. Ganon din po yung brainwashing na sinasabi nila dun sa recruitment ng CPP, NPA, NDF. Hindi, in layman's term po yung brainwashing. Pero ang katotohanan po, ito po ay isang psychological manipulation and radicalization ng CPP, NPA, NDF o ng mga communist terrorist group. Nire-recruit po nila ang bata sa edad na 13, nag-start po sila ng 13 years old. So, ingatan nyo na po yung mga anak nyo kahit sa elementary pa lang. Kasi may mga teachers o yung tinatawag nating ACT Teachers Party List, mga guro po yung membro nun. Sila ang nag-i-spot sa mga eskwelahan from elementary to high school kung sino po yung mga candidate nila para gawing aktivista, pansamantala, and then magiging terorista o magiging New People's Army. Bakit ko po nasabi yun? Kasi lahat po ng mga makabayan black, sabi ni Sir, wala kaming kinakampanyang politiko o mga party list. Wala talaga kami kinakampanya, pero meron kami pinababagsak. Hindi namin tinataas sila, pero pinabagsak namin ang makabayan black. Kasi sila po ay kumukuha ng pondo ng bayan para sirain ang pamilyang Pilipino. Ang sinasabi ko po ngayon, yung brainwashing na sinasabi nila, yung psychological manipulation and indoctrination, sa recruitment pa lang po, yung anak na pag nalilog sa loob ng eskwelahan, meron po silang tinatawag na butaw. Nangungulekta po ang mga miyembro sa mga estudyante na pera para support yung kanilang pag-utay. Kanino po kinukuha yun? Sa mga magulang. Pero tinatawag po yan ng kilusan. So, kapag kayong anak mo, matalino, magaling, at makakatulong sa organisasyon, kukuhanin nila yun. Marami pong nakapalipit sa kanila para pagbinsihin sila na kailangan nilang mag-utay nang sa ganon, mabago nila ang ating lipunan. Mabago nila ang Pilipinas. Yun po ang unang katagang sasabihin nila. Kailangan ng kabataan para mabago ang nabubulong na lipunan. Ngayon nagtanong po, ilang presidente na ba dumating sa ating bayan? Sa lifespan nyo ngayon, ilang presidente na nyo? Nakilala nyo? Sa mga presidente yun, meron po bang nakapagpabago ng bayan natin? Wala. Tama po ba? So, para sa mga kabataan, nasasabihin sa iyo ng organisasyon ng Kabataan Party List, kailangan ka namin kasi pabaguhin natin ang bayan sa pamamagitan ng mga kabataan. Ganun po yung una. So, kailangan nilang mag-rally. Pagka sila po ay kukumpisin nila na mag-ultay, lalo na ng eleksyon, mag-ultay yung mga bata para makalibre sila Nery Culinares at buong makabayan
na ang buhay ng kanilang mga bata ay para sa organisasyon at para sa kilusan. Para sa mga leaders. So, ano po yung dahan-dahan nyo, sineset mo pa nilang isip na ang buhay mo ay para sa bayan. Bayan! Hindi po bayan buong Pilipinas, kundi yung bayan nila na organisasyon, hindi makabayan nila. Ganun po sila makapaninilang. So pagka pinutay na po nila, hindi wala pang pera yung mga bata, umaasa lang po sila dun sa taon na kinukuha nila sa mga magulang. So itong mga bata, nakakaranas po sila ng gutom. Ganun po yung naranasan ng anak ko. Isipin nyo, lahat ng klaseng luto sa Sardinas, nagawa na ng anak ko. Nung nagkukwento siya sa akin, masakit na isipin, pero hindi ko na kasi siya makuha. Ang sabi niya sa akin, Mami, nagagawa na ako ng sinigang na sardinas, na may itlog na sardinas, lahat po ng klase. Bakit? Ano pong klase yung ganun pong pagkukondisyon sa kanya? Tapos isipin mo, walang nutrients na natatanggap ang kanya, kaya sobrang payat nila. Pansit Canton, lagi na sila humihingi sa mga DSWD, yung mga pinamimigay. Kasi dahil sila ay merong access sa DSWD, sa ahensya ng gobyerno, na pinamimigay nila sa mga nagtulugan para makapag-recruit sila sa mga ganitong lugar. So yung mga pag-aano po nila, pagsanay nila sa mga bata na nalugutom, naglalakad ng napakahaba, nagsigaw, nagrarali, may conditioning po yun. Kasi pag sumagpa sila sa bundok, doon mo nila mararanasan yung gutom. Yung pagod na walang katapusang paglalakad. So, ibig ko pong sabihin, hindi nyo alam yun ng mga magulang. Kasi wala namang magkukwento sa inyo nun eh. At hindi po ikukwento ng mga kabataan sa inyo yun. Dahil sinet na rin po yung kanilang mind na hindi nyo maiintindihan yung mga ganong usapan at ganong gawain. Dahil wala naman daw po pakialam ang mga magulang at pabaya sa kanilang mga anak. Hindi ko, hindi po ako pabaya. Full-time na po ako housewife. Hindi po ako pabaya. Lahat ng anak ko po, pinag-aaral ko mula elementary hanggang nag-senior siya, private school po. Kasi ang unang-una kong ang sinasaalang-alang ko yung security ng mga anak ko. Para po ako sinaksak pa talikod kasi hindi ko alam na doon sa pangalawang kakanan at pangalawang mga magulang, sila pala yung magpapahamak sa anak ko. Wala po akong kaalaman ng pera, hindi ako sa inyong harapan. Hindi ako makakapayag na binalan lang nila yung buhay ng anak ko. Wala pong magulang na nagsalita sa inyo kasi 56 years na po sila. Meron pa magulang na nagsabi sa inyo sa recruitment ng CPP-NPA? Wala. Nakikita rin ninyo yung mga balita, mga kabataan na namamatay. Paulit-ulit. Bakit yung mga bata ay dito sa NCR nag-aaral at namamatay sa bundok bilang NPA? Kasi unang-una walang magulang ang nakikialam sa problema ng lipunan at walang magulang ang inaalam kung ano ang ginagawa ng anak niya kung terorista na kayo anak niya. Ito po ay sampal sa mga magulang sa totoo lang. Sampal sa atin. Kasi hindi man lang natin nabantayan yung mga anak natin na pinagsasamantalahan na pala sa loob ng eskwelahan. At sa mga komunidad itong makabayan lang, wala tayong kaalam-alam. Minsan binoboto nyo pa. Sino po ba yung sinasabi ko? Ito po yung bayan muna. Kabataan Party List. Gabriela. Ngayon meron na wala po yung anak pawis. Ang ipinalit nila, Health Workers Party List. Jesus. Pinagkakaisahan tayo mga magulang. Parang ang ginagawa nila, alagayin mo yung mga anak mo ha. Matalino yan. Hindi ako kukuha ng rugby boy. Hindi ako kukuha ng addict na nasa labas. Anak mo ang kailangan ko kasi kailangan mo gawin matalino yan at maawain sa masa. Kasi pagdating nyo ng 18, pupunin ko sa inyo yan. Papadala ko sa mundo. Alam niyo ba yun? Hindi, di ba? Pero ganun po yung nangyayari. Pasay po ako, hindi ko naisip na mayroong mga CPP-NPA doon. At nasa FEU Murayta ang anak ko. Hindi ko naisip na mayroong CPP-NPA doon. At hindi ko rin alam na yung mga aktivista, sila rin pala yung mga terorista. Akala ko aktivista lang. Pero hindi ko po sinasabi na ang
NGO. Pero ano po ba talaga yung purpose nyo bilang NGO? Sino po ba talaga yung pinoprotektahan? Ano ba gusto nyo gawin? Magbigay lang talaga ng pagkain? O protektahan yung mga bata at mga anak natin? Itong mga bata ko, candidate yan. Sino magpuprotekta sa kanila? Tayo mga magulang, tayo mga organisasyon. Ang mga polis, nakakapasok pa sila sa loob ng bahay? Hindi. Sino magpuprotekta sa mga batang walang muwang na supposedly nagpagdaanan nila yung pagiging bata? Hindi po nagawa ng anak ko yun. Yun ang pinakamasakit. Ninakawan nila ng buhay yung anak ko. Ninakawan nila ng magandang kinabukasan. Ninakawan nila ako ng anak. Ninakawan nila ng kapatid at mga anak ko. Ninakawan nila ng pangarap yung anak ko. Sinasabi ko ito kasi kailangan natin magsama-sama para maprotektahan ng mga bata. Tayo dapat ang maging front kasi tayo yung mga sapat na kaisipan. Tayo yung may kakayahan na balansingin kung ano ang tama at mali. Yung mga batang yan, according po sa science, 25 years old po, bago mabuo ang prefrontal cortex kung saan yun yung pinaka-nagbabalanse ng decision making ng mga bata. Isipin nyo 13 years old, nire-review nila. Tapos sasabihin nila, critical thinking lang daw yung mga bata. Ang critical thinking ng mga bata, hindi nga nila naranasan yung mga pinagsasabi nilang martial law. Kahit anong sinasabi ng mga CPP-NPA front organization, anong makabayan lang, nasabihin nila, sila ay para sa masa, pinaglalaban nila ang masa. But at the end of the day, asa ng mga anak nila, isa po silang highly profile sindikato na gumagamit yung mga kabataan para mamatay para sa kanilang kilusan. At ang mga anak nila, andon, nasa ibang bansa, nagpapasarap, kumakain ng masarap, nasa ligtas na environment, habang ang anak mo, anak ko, at yung mga susunod pang henerasyon, nanganganib ang buhay. Bakit ko po nasabi yun? Kasi lahat po ng mga universities sa University Belt, meron pong recruitment ng CPP-NPA. At even po dito sa mga cities, meron din pong recruitment dahil online po ang recruitment. Kung makikilala nyo na ng ibang FR, yung si Alina po, na-recruit po siya sa Cavite. Nung nahuli po siya ng kasundaluhan, nagbubok-bok na yung mga legs niya. Sobrang payat. Napakaganda ng bata, ang liit-liit ng bata. Halos hindi mo mahawakan kasi parang napaka-fragile niya, tingnan mo pala. Sipin mo nag-NPA. Pagdating doon sa NPA, gusto niya nang bumaba. Dahil ayaw sa payagan nung mga commander nila doon, ipinain sila sa sundalo. Nakikita niyo ba yung problema natin? Nakikita niyo ba yung gravity ng klase na may problema tayo? Sinachallenge ko po lahat ng mga NGO. Katulad niyo po, mga kalalakihan, yung kaligtasan po ba na sinasabi niyo, hanggang saan po kayo kayang dalawin ng pagliligtas mo para sa kabataan? Yung ginagawa po ng mga CPP-NPA, malaya nilang nakukuha yung mga bata. Wala pong nagka-counter. Wala pong ibang narrative, kundi against sa gobyerno. Wala pong ibang narrative na ang ginagawa nitong CPP-NPA. Katulad yan, nakita niyo ba kung paano sila namamayagpag ngayon? Yung makabayan lang. Kaya nila magpakulong ng Vice President. Kaya nila magpahuli ng Presidente. Ano pa kaya tayo? Ha? Alam niyo ba yung LTFLK? Nung nabuo ang LTFLK, billions ang ginastos ng ating gobyerno. Ang inilaan ng gobyerno para sa LTFLK. Sabi nila, maliit lang daw na percent yun. Tandaan niyo yung maliit na percent na yun matatalino at may access sa ibang bansa. Kung sa tutusin, kaya rin nila pagkakin ng gobyerno. Kasi ang tawag nila kanila shadow government. Nasa loob sila ng gobyerno para wasakin ng
gobyerno. Sino po gusto ng communist na pamamahala? Sino yung gusto na malaya nilang nakukuha yung mga anak niyo para sa kilusan? Isipin niyo yung mga pulis na natin may sahod. Yung mga anak na ninanakaw nila, libre. Libre, walang pagkain. Tuturuan nila pa nilang maging kriminal. Yung mga bata na akala nila nakikilapaglaban lang sila para sa masa, para tugunan kung anong pangangailangan ng masa. Uudyuan nila na mag-NPA. Wala kang pakialam kung anong ideolohiya meron sila o kung ano man ang pinaglalaban nila. Pero yung pakira na nila, anak mo o yung anak natin, ipag-usapan nyo. Ito na po yung challenge ko sa inyo. Hanggang saan nyo kaya protektahan yung anak mo. Kung sakali sabihin ko sa inyo na yung anak nyo kumunin ng CPP, NPA, NDF, kahit sabihin ng anak nyo na gusto niya sumama, papayag pa kayo? Hindi. Bakit? Kasi alam nyo mamamatay ang anak nyo. Sa ibuot man natin yung buong pinaglalaban nila, kamatayan ng tala nila sa mga anak natin. Ako po lumabas ako way back 2019 kasi nararamdaman ko sa puso ko. Ang mga nanay, magkaroon po ang DNA ng inyong anak sa DNA natin. Kaya kahit hindi ka ng anak nyo, alam nyo kung may problema. Tama po ba? Kahit nagbuntong hininga ng yun, alam nyo, pati kayo nababagaba. Palagi nyo pong iisipin. Siguro ngayon hindi nyo pa nararamdaman kasi wala pa naman kayong anak na nawawala. Sa totoo lang, every time po na magtutok ako, ayaw ko umiyak. Kasi ang tagal na 2019 na. Nung 2019 pa nung nakuha siya, 2025 na ngayon. Pero wala pa rin po yung anak mo ngayon. Yung katotohanan na naawa ko sa anak ko kasi hindi siya naprotektahan. Kinuha siya ng makabayad ako ng ganyan. Kung susumahin ko yung gastos ko sa anak ko, napakalaki. Pero ginawa ko yun ng buong pagmamahal. Kasi gusto namin siya magkaroon ng magandang kinabukasan, mabuhay ng maayos. Lahat naman yata tayo ganun, di ba? Kahit anong hirap natin, ang pinaka-ano lang natin kapag tapos sila ng pag-aaral, at least may laban sila sa buhay. Pero meron po mga mapagsamantala at ang nakakatakot, magsisimula siya sa loob ng eskwelahan. Doon nag-start yung pag-group sa mga bata kung paano lumaban. At pagdating ko ng senior high school at college, doon naman sila pakikilusin, paaalisin sa inyong pamilya. Ang una pong ginagawa ng CPP, NPA, NDF, according sa kanilang araling aktivista, babakbakin po nila yung dating pag-uugali, dating kung ano na sariyan ng mga bata, kung ano yung values na ibinigay nila sa ating mga anak. Di ba tayo, mga magulang, alam natin na palaki tayo ng tama ng ating mga parents. So anong ginagawa natin? Kung ano yung values na nakaagis na natin, yan rin ang ibibigay natin sa ating mga anak. Inaalis po yun ng CPP-NPA. Kasi ang una nilang kailangang magawa, maihiwalay ang bata sa magulang. Bakit nila kailangang ihiwalay? Nang sa ganon, magawa po nila ang lahat ng gusto nila sa bata nang walang naghahanap. Pinapaniwala ng makabayan na kagustuhan ng mga bata na pumunta sa mundo at umalis sa pamilya. Ganun po nila i-groom yung mga bata. Sinasabi namin ito sa inyo para alam nyo, kung sakaling dumating yung pagkakataon na andyan na yung mga bata na ganyan na politically, ano na sila, argumentative sa inyo, at kahit masama ang gobyerno, hindi welcome yung ibang kaisipan. Mag-isip na po kayo. Mag-antay na kayo ng months, mamumundok yung anak mo. Kahit anong gawin nila pag-sugarcoat sa mga pinagsasabi nila na sabi ni Teddy Casino, kagustuhan ng mga bata at wala silang ano doon. Hindi nila sakop yung ganun, kundi mga bata ang may gusto kung bakit sila namundok. Ang tanong ko, yung klase ng indoktrinasyon at radikalisasyon, bakit sa
bunso ko grade 12. So, ibig sabihin, nung hindi pa nila nakahawakan o nabibigyan ng katuruan yung anak ko, etong magdalawa, hindi sila nag-isip na mamundo at ibigay ang buwan sa kinusahan. Pero yung anak ko, dahil pinakialaman nila at ang guro ang nagsapat sa anak ko, pinalibutan ng anak ko ng mga CPNPA recruiter at mga terrorist sa loob ng eskwelahan. Wala po akong nagawa. Isang pa wala rin akong alam. Huli na po nung nalaman ko. Wala nga akong pakialam sa lipunan eh. Basta ang alam ko, ang problema ko kung ano nilulutuin ko, pagkain ng anak ko. Gano'n naman ang nanay, di ba? So, yun po yung sinasabi namin sa inyo, na hindi nyo alam, unti-unti nang ginugulo ang mga anak nyo, itong mga CPP-NPA, NPF. Ngayon, ang bottom line po, hinahampayan po namin ang pagbagsak ng mga kabayan lang. Kasi hindi po kami papayag na maupo sila sa Kongreso, humahawak ng pera ng bayan para makasira pa ng ibang pamilyang Pilipino. Sino po ba yung mga kabayan lang? Ito po ang abbreviation po niya ay KABAG. Tandaan niyo po ang KABAG. Yung K, Kabataan Party List. Yung susunod naman po ay H, Health Workers Party List. Yung A naman po, ang Teachers Party List. Ang B ay Bayan Muna Party List. At ang G ay Gabriela Party List. Andito kami kasi hindi kami ng tulong sa inyo na magpakalat na huwag iboto itong KABAG. Dahil sila po ang nagbibigay ng threat sa pamilyang Pilipino. At sana po, hindi siya matapos sa ganitong orientasyon dahil ang totoong laban ay naandun sa balota at nasa COMELEC at nasa politics. Huwag niyo pong kakayaan na may magboto na kabag-anak nyo, kaibigan nyo, kapamilya nyo. So, sa akin po, ibibigay ko na po yung mic kay Ma'am Lorna kasi bago lang po sumampa yung anak niya sa mundo para mas maintindihan niyo po kung ano yung pakiramdam ng isang ina, ng isang magulang na kinuhanan ng anak na sana wag niyo pong naisip na maging tulad namin.